Naku po, ayan na nga ang sinasabi ko. Ha? Kung si Chabit sumabit, eto naman, mga diskaya. Hala ka, eto na, mga kababayan. Alam nyo ba, kagabi, di ba live tayo? Sabi ko nga, ang mga diskaya, umatras na. Umatras sila sa pakikipag-cooperate sa ICI kasi hindi daw sila ginawang state witness. So, ang sabi nga natin, so safe na si Bongo. No, hindi na sasabit si Bongo dito. Kasi wala na, hindi na magsasalita ang mga diskaya ng 2016 onward. Ang sinalita lang kasi nila is 2022 hanggang 2025. So ngayon mga kababayan, eto na. According kay Boyeng Rimulya, naku po, kahit si Boyeng Rimulya, alam. Yeah? According kay Boyeng Rimulya, mga kababayan, eto po ha, Ombudsman Rimulya, Diskaya couple may be protecting Senator Bongo. Nako, ito nga, sabi ni Boyeng Rimulya, baka daw pinoprotektahan ng mga Diskaya si Bongo. Kaya ayaw nila makipag-coordinate sa ICI. Nako, ito po, sa Billionario News Channel po ito ha, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo po. We will still pursue cases naman in court. The Diskayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right diba? there again, Kita nyo mga kababayan? Kita ninyo? Ang inasam-asam kasi ng ng pamilyang Diskaya mga kababayan ay kunin silang state witness. At ang sabi nga ni Rimulya dito, huwag kayong mag-expect na porket kunin kayong state witness ay hindi kayo makukulong. Tandaan ninyo, tad-tad kayo sa reklamo at bilyon-bilyon ang perang nakukulimbat ninyo. Makukulong pa rin kayo. Ngayon, eto, mga kababayan, pakinggan nyo ha, sabi ni Pinky Webb. Baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLPG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well? Diba? Alam na. Alam na mga kababayan. Alam na. For me, hindi qualified as state witness yung mga Diskaya. Yes po. Yes po, love correct. Ano ba? Love correct. Totoo yan. Hindi talaga sila qualified as a state witness. Bakit? Kasi okay lang sana kung si Diskaya ay secretary lang siya at inutusan lang siya lang taga-abot. Ang tanong kasi mga kababayan, yung mga Diskaya mismo ang kumubra at gumamit ng pera. At sila mismo ang nambudol sa taong bayan. Sila mismo ang kumamkam. So hindi sila pwede maging state witness. So ngayon mga kababayan, yan kasi ang lagi nilang dinadahilan. Alam nyo itong grupo kasi ng mga DDS, naghahanap sila, matalino naman ang mga DDS, kaso lang sa kalukuhan. Pero kapag sa kabutihan, wala silang talino, puro sila bobo. O matalino sila pagdating sa yung mga taktikang palusot, matalino sila sa ganyan. Tignan nyo, inimmune kasi ni Marcoleta itong mag-asawang Diskaya na gawin silang state witness. So ngayon, siguro dinahilan ng dalawang Diskaya na hindi kami mag-state witness, hindi kami magsalita kung sino pa yung mga sangkot kung hindi nyo kami gawing state witness. Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, kakaiba po, only in the Philippines yan. Kung sino yung magnanakaw, siya pa yung may pabor. Diba? Kung sino pa yung magnanakaw, siya pa yung pabor, siya pa yung humihingi ng favor. Alam nyo yung, Diyos ko, saan ka nakakita? Saan ka nakakita na nagnakaw ka sa kaba ng bayan, nagnakaw ka sa pera ng Pilipino, tapos bago ka ikulong, bago ka aristuhin, may pabor ka, may kondisyones? Kita mo yan?
Ikaw na yung nagnakaw, ikaw na yung salarin, ikaw na yung nagwaldas ng pera sa taong bayan na dinanas ng mga Pilipinong nabahaan, inanod, namatayan. Tapos kayo pa yung may pabor? Diba? Saan kayo nakakita niyan? Sila pa, ang kakapal na mukha. Buti pa nga ang mukha ninyo solido eh. Pero yung mga proyektong ginawa ninyo, putang ina, puro palpak. Diba? Tingnan ninyo, ang kakapal ng mukha nila, sulit, buhos. Hindi hollow block. Singkapal ng buhos. Na pundasyon ng bahay. Hindi hollow block na. Kasi ang hollow block, may halo yan sa gitna eh. Sila ang kapal ng mukha nila. Sulid na sulid. Diba? Putang inang yan. Kayo na nga yung nagnakaw, kayo na nga yung nangulimbat, kayo na nga yung nangloko sa taong bayan, kayo na nga yung tumanggap ng proyekto na hindi naman maayos substandard, either ghost project, either substandard. Kayo pa yung humihingi ng kondisyones sa gobyerno. Ang kakapal naman ang mukha ninyo. Diba? Hindi ba po pwedeng lusubin yan at kunin yung mga gamit nila? Hindi ba po pwedeng kunin lahat kung anong meron sila? Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi na maganda yung ginawa nila. Sila na yung nagnakaw, sila na yung nangulimbat, sila pa yung may kondisyones, sila pa yung may favor. Kita nyo yan? Diba? Kita nyo? Hindi ba po pwedeng kunin yan? Hindi ba po pwedeng lusubin yung bahay nila? Hindi ba po pwedeng katulad sa Indonesia na kinuha yung mga sports car nila, pinagbabasag, yung mga luxury bags, yung mga luxury na gamit kinuha ng mga tao, 'di ba? Ang kapal ng mukha. Solid na solid yung pagmumukha nila. Saan ka nakakita? Bilyon-bilyon yung ninakaw ninyo, mga diskaya. Tapos ang lakas ng loob ninyo, kayo pa yung may kondisyones sa gobyerno. Anong klase 'yan? Diba? Anong klase yan? Diyos ko, saan ka nakakita? Ikukulong ka na lahat-lahat, may kondisyonis ka pa? Kasi ang mali din kasi mga kababayan, ang mali lang din kasi, nakita mo na nga kung ilang bilyon ang ninakaw nila, ilang bilyon ang proyekto nilang hindi naman nagawa at hindi natapos, kinakampihan pa ni Marcoleta. Kita nyo yan? Saan ka nakakita? Ito din si Marcoleta, na mukha lang tong aso. Diba? Taong bayan ang bumuto sa'yo, hindi ang mga diskaya, Marcoleta. Utang na loob. Nakita mo na, ebidensya, bilyon-bilyon yung ninakaw nila, bilyon-bilyon yung inano nila, dinali nila, bilyon-bilyon yung nabingwit nila, na may mga flood control na ghost project, may mga flood control na substandard, tapos kakampihan mo? Kita mo yan. Taong bayan ang bumoto sa'yo, Marcoleta, hindi ang mga diskaya. Bakit ba ganyan kalakas? Diba? Bakit ba ganyan na lang ka-defensive si Marcoleta sa mga diskaya? Tanong ko lang. Diba, Marcoleta, mahiya ka naman kung mayroon kang kahihiyan, mayroon kang delikadesa. Diba? Taong bayan ang nagpapanalo sa iyo bilang senador dahil sa nabudol mong pangako na kapag kumonsyum ng 2,000 pababa na kuryente, ililibre mo. Diba kaya ka binoto ng tao, Marcoleta? Dahil sa pambubudol mo sa kuryente na 2,000 pababa na consume. Libre. Na hindi mo naman tinupad para lang ka lang si Alan Cayetano. 10,000 ayuda. Hanggang ngayon, Diyos mio Marimar, namatay na lang si Digong, yung ayuda wala pa. Diba? Kita nyo yan? Oo, taong bayan ang nagpanalo sa'yo, Marcoleta. Utang na loob, credit inside, mahiya ka naman. Huwag mong sabihin na konkreto na din yung pagmumukha mo. Diba? Diyos ko, kaya siguro ganyan si Marcoleta. Dahil dun sa asawa niyang stockholder doon sa Strongholds Corporation, insurance company. Diyos ko, kung sino pa yung nagnakaw ng bilyon-bilyon lantara, no? Kita mo naman at inamin nilang nagnakaw sila. Kakampihan pa. Saan ka nakakita niyan? Mahirap talaga. Ito talaga literal mga kababayan na mahirap talaga kapag ang kalaban mo may pera. Bilyon-bilyon ang pera. Talagang kakampihan talaga. O only in the Philippines yan kapag may pera ka, wala kang batas. Ikaw yung batas. Diba? Totoo yan mga kababayan. Dito ako naniniwala na kahit gaano kalaki ang ninakaw ng mga diskaya, gaano kalaki ang nadispalko nila, mas pinaburan pa sila ni Marcoleta. Totoo yan.
Kita mo yan, Marcoleta, mahiya-hiya ka naman. May delikadesa naman kahit paminsan-minsan. 'Di ba? Nakikita mo na, nagnakaw, bilyunis ang kinuha nila. Sulid pa sa buhos yan. Walang hollow block yan, graba at simento, diretso kinunik yan. Oo. Diyos mio. Kakampihan mo pa. Pero hindi mo iniisip na pera ng taong bayan yan, hindi yan pera ng mga diskaya. Take note, sabi nga ni Erwin Tulfo, ibalik ang pera. Galit si Marcoleta. Bakit? Ayaw ni Marcoleta ipabalik ang pera ng taong bayan. Kaya nga sabi ni Rapi Tulfo, wag naman sana tayo ditong magmaang-maangan, wag sana tayong magalit. 'Di ba? Ibalik nila ang pera ng taong bayan. O ni Erwin Tulfo, sabi niya, ibalik niyo ang pera ng taong bayan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay sumunod tayo sa batas. Kasi mas makapangyarihan po ang batas ng tao. Pera ng tao yan. Kailangan nating mag-bend the law. Yeah? Kita nyo yon? We need to bend the law. Pero wala. Alam nyo ginawa ng mga DDS, pinagtawanan nila si Erwin Tulfo. Na kung saan yung mga DDS makapag-benefits din naman sila dyan sa pera na ninakaw ng mga diskaya. Tapos ngayon, tignan ninyo. Ang mga diskaya, ang CLTG Builders at Alfrigo Builders may koneksyon sa mga diskaya. Ngayon, paano na makanta ng mga diskaya si Bongo nito? Sabi nga ni Boyeng Rimulya, pinagprotektahan ng mga diskaya si Bongo kasi sumabit si Bongo dyan sa CLTG Builders at sa mga diskaya. Diyos ko po, mga kababayan, na which is, finaila na nga ng kaso ni Trillanes yan, no? Nakaraang linggo lang. Yung patungkol dyan sa 7 billion, almost 7 billion, no, na DPWH project na inaward ni Digong sa pamilya ni Bongo, sa tatay ni Bongo. Na almost 7 billion. 'Di ba? Tsaka meron po yan sa batas ng Pilipinas na kapag ikaw may posisyon sa gobyerno, tapos may negosyo kang construction company at kumuha ka ng proyekto sa gobyerno, no? Ay hindi po pwede 'yun kasi ang tawag po doon, ay conflict of interest. Ang sabi nakita po yung address ng bahay mo. Kahit naman makita po nila yung address dyan, hindi naman po nila alam kung saan yan. Kahit nga lagyan ko dyan ng black face 102345. Hindi naman po nila alam yan. Mga kababayan, hayaan nyo na lang yan dyan. Maiiba pa yan. Kasi yung kabila, gagawin pang street yung likod namin. Diba si Ricky? Wala po problema si Ricky. Wala namang nakalagay lugar Sa mga gusto pong maghanap sa akin, Davao del Norte po ako. Ayan po yan, Block 15, Lot 46, 3rd Avenue. Kapitbahay ko si kapitbahay ko si tawag dito, Congressman yung nagnakaw ng kalsada papuntang taas, Mansion Alvarez. Kapitbahay ko si Alvarez. Malapit ako sa papuntang Surigao na kami. Kapitbahay ko si Johnny Pimentel, yung Billion Garage. Malapit kami dyan. Diba? Yun po yung katotohanan, mga kababayan. Diba? Na sabi mismo ni Boyeng Rimulya or Ombudsman Boyeng Rimulya na si Bongo ay pinoprotektahan ng mga diskaya. Ombudsman, yung kay Of Senator Bongo. of course. Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special special areas of concern in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts, kapatid nila, o kaya minsan ngayon mga kababayan, kung narinig ninyo, sabi nga ni Ombudsman Boyeng Rimulya, conflict of interest. So ngayon mga kababayan, sinabi ko na bakit walang nakakasuhan dyan? Meron naman sa batas na kapag ikaw ay congressman, tapos may negosyo ka na construction company or business, hindi ka pwedeng kumuha ng proyekto sa government kasi nga nasa gobyerno ka.
So ang tawag dyan, conflict of interest. Ngayon mga kababayan, ito po, sabi ni A Wicked Empath, ayan no, A Wicked Empath, conflict of interest, worst of fruit, the thief of beyond 50 million pesos, that's the punishment for plunder. So ito ha, mga kababayan. So meron ng boses dyan sa conflict of interest. Kaya lagi kong lagi ko yung tinatanong, bakit hindi natatakot itong mga kongresista, itong mga mayor, mga city councilor, itong mga district engineer, o di kaya yung mga DPWH secretary at undersecretary, na ang mga kamag-anak nila sumasalo ng proyekto galing sa DPWH. Bakit hindi sila nakatakot dyan sa conflict of interest? Kasi makakasuhan po sila dyan ng plunder. Bakit wala? So ngayon mga kababayan, tayo po'y magpapasalamat kay Ombudsman Boying Rimulya kasi binigyan na niya ng boses. 'Di ba? Binigyan na niya ng boses itong conflict of interest issue. Kasi alam nyo, katulad kay Bongo, mga kababayan, alam nyo ba na conflict of interest yung pangyayari na yan? Nakita ninyo, mga kababayan, yung Alfrigo Builders, pagmamayari na kumpanya ng kanyang stepbrother. So yun pa lang mga kababayan, conflict of interest yun. May possibility na si Bongo makasuhan pati yung kanyang stepbrother. Bakit? In the Philippines, the punishment of plunder is life imprisonment. Reclusion perpetua to death unto offenders, ill-gotten wealth is forfeited to the state. The penalty can also include perpetuo. Diba? Yan ang sabi ni A Wicked Empath. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ngayon tayo po'y magpapasalamat, mga kababayan, na tawag dito, bubuhayin ni Boying yung salitang conflict of interest. Kasi mga kababayan, alam niyo kung bakit? Parang hindi natatakot itong mga congressman, mga mayor, governors at yung mga barangay officials na may mga negosyo na kumamkam at kumobra ng proyekto sa DPWH na alam naman nilang bawal yan. 'Di ba? So hahabulin at hahabulin talaga. Mga kababayan, sabi ko man sa inyo, wither lang yan eh. 'Di ba? Kaya hindi na tinatapos ang project dahil sa mga kawatan na senador dahil may 25% na agad sila. Sabi ni Lucky Strike. Ganito kasi yan, Ma'am Lucky Strike. No? Bigyan kita example. Halimbawa, ang project ng kalsada na tong harap ko, 100 million. Sa 100 million na yan, ilan silang maghahati? Kukuha si senador, kukuha si kontraktor, kukuha si district engineer, kukuha si DPWH secretary. Kukuha pa si undersecretary. Tapos, sa 100 million na yan, magiging 50 million na lang. Kasi pinaghati-hatian na nila, tag 10 million sila. Sa 100 million na project na itong kalsada na to, sa street ko, 50 million na lang yan. Sino? Si senador, si district engineer, si constructor, tapos ito si undersecretary at si secretary ng DPWH. So 50 million na ang nawala, so 50 na lang. Kaya do you think itong kalsada na itong matatapos? Pwede nilang tapusin yan pero substandard. Malayo lang isang taon, lubak-lubak na. 'Di ba? Either putol lang, hindi tapusin. Solido siya pero putol. Kasi bakit? 100 million ang pondo. 50 na lang ang natira. So 50 million na lang gagastusin nila. Either pwede mong tapusin yan sa halagang 50 million pero manipis. Walang bakal, diretso semento at bato lang. So hindi tatagal ang taon, butas-butas na siya. 'Di ba? So ngayon, ito pa mga kababayan. Ito pa mga kababayan. Bukod sa 50 million na yan, either putol lang or tapos, hindi pa yan automatic 50 million ang igagastos nila dyan. Bakit? Kasi si foreman, si construction worker, yung 1,000 or 1,000 na sako ng simento niyan, na budget, ibibenta pa nila ang 300 na sako dyan. 700 sako na lang ang gamit. Kasi kukupitan pa ni foreman yan. Kukupitan pa ni engineer. Kukupitan pa ni construction worker. So, hindi naaabot. Nasa mga 30 million na lang. Kaya kung magulat kayo, wala pang hating taon, butas na yung kalsada. May nadidisgrasya na. Kita ninyo? Kaya mga kababayan,
Yun po ang kadahilanan. Yun po ang kadahilanan na yumayaman. Kaya nga, sa China, pag nakakita ka doon ng mga mayayaman, ng mga politician, ang sabihin agad, dahil sa pagpursige namin. Umunlad ang aming bayan, umunlad din kami, yumaman kami. Dito sa Pilipinas, pag sinabi, wow, ang ganda ng mansion mo, congressman. Wow, ang ganda ng mansion mo, mayor. Kita mo yung kalsada na yan? Diyan ang galing ang mansion ko. 'Di ba? Tapos pag sinabi si senador, wow, ang laki ng mansion mo, senador. Kita mo yung skyway na yan? Diyan galing ang mansion ko. 'Di ba? Ganun 'yan. Tingnan nyo, merong isang DDS na naligaw. Diyos ko, kawawa naman. 'Di ba? Tingnan mo, merong isang DDS na naligaw. Kawawa. Maawa naman kayo dyan sa isang DDS na naligaw tapos nagnakaw pa ng mukha sa pang-profile. Mio Marimar naman. DDS ka na nga lang. Alam nyo, sa totoo lang, pag DDS, magnanakaw talaga. Kita mo yan? Nagnakaw pa. Mukha pang-profile. Mukha pa ni Joshua Garcia ang nilagay. Kita nyo yan? Ay, Diyos ko po. Kapag DDS, alam nyo na, either bobo, kawatan. 'Di ba? Ang tapang-tapang sumugod sa live ko, tas gagamit ng ibang mukha. Tanga, gumamit ka ng totoong pangalan. Para pag binaboy kita, may rason kang magkaso sa akin. Bobo ka lang kasi. 'Di ba? Alam nyo, hamunin ko kayo mga DDS. Pag sumugod kayo dito sa live ko, tapos pag binaboy kita, pinagtawanan ka namin, at minura-mura kita, may rason kang magkaso ka sa akin. Ang problema, kaya kayo kawawa kaya namumura ko kayo at nilalait ko kayo. Hindi kayo gumamit ng totoo niyong mukha, totoo niyong pangalan. Kaya nga, tignan nyo, mabababoy ko lang kayo. Kapag sumugod kayo sa channel ko, gamitin yung totoo niyong mukha at totoo niyong pangalan. Tapos pinaboy ko kayo, magkaso kayo sa akin. 'Di ba? Problema nyo lang kasi, ang problema nyo lang kasi, ang hilig-hilig nyong gumawa ng profile, tapos nagtatago naman kayo sa mga peking mukha. 'Di ba? Kita nyo yan? Diyos mio Marimar. Kayo mga DDS, pag sumugod kayo sa live ko, ulitin ko ha, gamitin nyo yung totoo ninyong pangalan, totoo ninyong mukha. Para pag binaboy ko kayo, binastos ko kayo, may rason kayong magkaso sa akin. 'Di ba? Ang problema kasi, wala kayong kalaban-laban sa akin kahit pagsabihan ko kayong mga bobo, inutil, hampas lupa, tangina nyo, 'di ba? Kaya wala kayong maikaso sa akin. Alam nyo kung bakit? Peke naman yung ginamit nyo dyan. Kaya wala akong ibang sabihin dito, DDS, bobo, 'di ba? Kung ginamit ko yung totoong pangalan mo dyan, tapos pag binaboy kita magkaso ka, edi suwak ako sa banga. Ang problema lang, putang ina ninyo, ang yayabang ninyo, ang tatapang ninyo, hindi naman kayo makapagpakita ng mukha. 'Di ba? Diyos ko. Binigyan ko na kayo, binigyan ko na kayo ng example, gamitin nyo yung totoong pangalan nyo, totoong mukha ninyo. Tapos pag binaboy ko kayo, may rason kayong magkaso sa akin, tangina nyo. Wala, kaya hindi nyo ko makasuhan. Hanggang lait ko na lang kayo. High blood na lang kayo dyan. Sasakit na lang yung dibdib ninyo. Wala kayong makaso sa akin. Sinong magkaso sa akin? Joshua Garcia ang mukha. Tapos yung pangalan, Joshua Hang. Saan natin makikita yung pangalan mo sa NSO niyan? Or PSA? Tapang-tapang yung mga putang ina ninyo. Miyembro ba kayo ng Sara Army? Miyembro ba kayo ng Sara Army? Mga Sara Army yan yung mga trolls. Yung mga nakaitim na army. Diyos ko, tigil-tigilan nyo nga ako. Yun po, mga kababayan, yung ating reaction. Mismo, si Ombudsman Boying Rimulya na ang nagsabi na pinoprotektahan ng mga diskaya si Bongo. Kahit naman protektahan ng mga diskaya si Bongo, ulitin ko, meron pong file si Trillanes niyan. 'Di ba?
meron na pong file si Trillanes niyan. Kahit hindi na makipag-cooperate ang mga diskaya sa gobyerno ng Pilipinas at sa ICI, tatalakayin pa rin ni Boying yung kaso ni Bongo na plunder case na ipinail ni Trillanes sa ombudsman. Nako po. Diba? Take note mga kababayan, not only Bongo kasi nagsasalita po yung iba, lalong-lalo na si Bunuan at si Bernardo. Nagsasalita na sila, si Bryce at saka si Hernandez, nagsasalita na po sila. 'Di ba? So yun lang po mga kababayan. So, may live po tayo ulit mamaya. Maraming salamat po. Like, share, and subscribe po kayo. And see you!